Okay, good morning, everyone. Welcome to Readings in Philippine History, and I will be your teacher, Mr. Mark P. Hipolito. Okay, so for today, before we start, let me introduce myself. Okay, I have my master's in history, 12 units at the De La Salle University. Currently, I am not enrolled due to pandemic because I wanted to have it face-to-face when I am studying. Okay, I graduated from Philippine Normal University, BSc major in history with 15 units in gender studies. My previous employer, Sacred Heart Academy of La Loma, from June 2010 to April 2021. So I've been working for 11 years in that school as academic coordinator, subject area coordinator, for Araling Panlipunan, student services coordinator, sports coordinator, prefect of discipline, and of course, as a grade school to senior high school teacher. Before we start, let's first ask the divine providence of our Lord. Start in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear God, bless us in our school today. Help us grow in love and kindness, more like Jesus every day. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. So, good morning, students. How are you? How are you today? I hope you're all fine. Here's some basic rules during online class. So even though you're college already, you need to follow certain basic online class rules. I want everybody to have camera on. Mute your microphone if you're not talking, and then unmute when you're allowed to talk. Strictly speaking is one at a time, okay? Get ready with your paper, pen, so that no one will stand during our synchronous discussion. And then, of course, you need to use the virtual emoticons, such as raise your hand if you have questions. Okay, so those are the three basic online class rules. As I've said, your subject to me is readings in Philippine history. So a very interesting subject because those who love to read may understand what I am saying. Okay, sa madaling salita, class, ang ating subject ay may kinalaman sa mga babasahin sa Philippine history. So for today, I'll be discussing about the meaning and relevance of the word itself, history, and I will connect that to the word that we should be using, which is kasaysayan. And then after knowing the meaning and relevance of the word history or kasaysayan, we will further explain the different example or distinction between a primary source from a secondary source. So are you ready? Okay, so let's start. Let us define or differentiate. Actually, there's no differentiation between history and kasaysayan at first. But as I am about to explain to you, class, history, we're going to look at the dictionary, and some historian, they will tell you that history is the study of past events. It's a chronological records of events. So yun yung ating mga nakasanayan. If we're going to look at the dictionary, history, sabi nila, study of past events, chronological record of events. So may nakasulat diyan, pagkakasunod-sunod na record ng events. So according to others, if there's no documents, there will be no history. Kapag walang dokumentong nakasulat, automatic walang kasaysayan na makikita ka. Kasi before, ang sabi nila, ang kasaysayan ay nakasulat lang. Kaya tandaan natin na ang kasaysayan, sino lang ba ang mga sumusulat noon? Tama? Okay. So bibigyan natin ng panibagong
pagpapakahulugan ng salitang kasaysayan, babalikan natin to at himayin natin to. Sabi kasi dito, wala daw pagkakaiba, pero kung titingnan natin ang salitang ugat ng kasaysayan ay saysay. So ito ay salaysay na may saysay. So ito ay parang kwento na may sense, kwento na may kwenta. Okay? Salaysay na may saysay o mga salaysay na may saysay para sa sinasalaysay ang grupo ng tao. Babalik natin yan ha, kung anong pagkakaiba ng dalawa. Okay? So ang ginamit kong pamantayan, o ang ginamit kong basis ay yung si Doc Sus Salazar. Si Doc Sus Salazar ay isang professor ng Universidad ng Pilipinas. Kasalukuyang konektado pa rin siya sa Universidad ng Pilipinas, Departamento ng Kasaysayan. Okay, ayon kay Doc Sus Salazar, bagamat magkatumbas ang salitang history at kasaysayan, hindi magkasing kahulugan ang dalawang salitang ito. Paano nasabi natin, di ba? Medyo maguguluhan tayo niyan. Hindi siya magkasing kahulugan. Bakit? Kasi kung ang history ay written record, okay, gaya ng binanggit natin kanina, ang history ay written record, ang salitang ugat naman ng kasaysayan, gaya ng binanggit ko kanina, ay saysay, from the word saysay. Okay, kasaysayan, saysay, na dalawang ibig sabihin na kahulugan ng salitang saysay. Okay, dalawang kahulugan nun ng salitang saysay. Una, isa itong salaysay o kwento. Pag sinabi nating saysay, isa itong kwento. At ang pangalawa, ito ay kahulugan. Pag sinabi nating saysay, ito ay kahulugan, katuturan, kabuluhan at kahalagahan. Sa makatuwid, ayon kay Doc Sus Salazar, ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay. So hindi lang basta matatawag natin na history kapag may written record. Okay, masasabi natin history, bahagi ng kasaysayan, ang isang kasaysayan kapag ito ay merong katuturan, merong kabuluhan at kahalagahan. Tatandaan natin yan, okay? Students, tandaan natin yan. Hindi lahat ng nakasulat. Anyway, pag-aralan naman natin ang dalawang uri ng mga sources, yung primary sources and then secondary sources, yung mga batis sa Tagalog na tinatawag. So ayon kay Doc Sus Salazar, ang kasaysayan ay mga salaysay na may saysay. So paano natin siya, ilalagay natin sa graphic kung pagpapaliwanag ng pagpapahulugan ni Doc Sus Salazar. Mahalaga, according to Doc Sus Salazar, yung medium na ginagamit. Ang medium ay sa kung ano yung paraan para mas maunawaan ng nakararaming Pilipino. Okay? Sa pantayong pananaw ni Doc Sus Salazar sa kanyang pagpapakahulugan tungkol sa kasaysayan, sabi niya, before, sino ba ang mga nakakapag-aral? Nung panahon ng mga Kastila, ang mga nakakapag-aral ay yung mga mayayaman lang. Ang mga writer ay mga Westerners o yung mga mayayamang Pilipino kung meron man. Okay? So ibig sabihin nito, ang kanilang kasaysayan na sinusulat ay batay sa kung ano yung grupo meron sila. Walang nakatala na mga kasaysayan na may kinalaman sa magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga ganon. Kasi nga, mga mayayaman lang o kanluranin lang. Perspektibo ng kanluranin ang laging nakikita. So mahalaga ang word na perspektibo mamaya sa ating mga sources. Papaliwanag ko ng mas mainam. Okay? According sa paglalarawan ni Doc Sus Salazar, mahalaga ang medium kasi noong mga nakaraang mga panahon, ginagamit na medium sa pagsulat ng kasaysayan, gaya nga ng sinabi ko, mga matatalino lamang, ang mga mayayaman at matatalino. Okay, mga mayayaman lang ang nakakapag-aral. So, usually ang language na ginagamit o ang medium na ginagamit ay kundi Latin, kundi Spanish, English ang ginagamit. So, ilan lang ang mga nakakabasa ng mga ito. Mahalaga ang medium. Sa kanyang pananaw, mas mainam na gamitin ang Tagalog para mas maipating ng pagpadala at tatanggap ng mensahe nitong nais iparating. Kasi maganda nga naman, nagagawa ka ng isang kasaysayan, libro, na may kinalaman sa kasaysayan na mas marami ang nakakaunawa. So, pagawin natin yan. So, ayon sa pantayong pananaw ni Doc Sus Salazar, ang pag-aaral ng kasaysayan natin sa sariling perspektiba gamit ang mga konsepto at isang wikang naiintindihan ng lahat. Mahalaga yan, students, okay? Bakit sinabing mahalaga ang medium para mas maintindihan na nakararami? Okay?
So from the word pantayong pananaw, perspektiba ay mula sa salitang tayo. Tayo, okay? Tayo. Ito ay mga kwento at kasaysayan ng Pilipino mahalaga na isinasalaysay ng mga kapwa nating Pilipino kasi ang ating tagatanggap ng kasaysayan ay para sa mga Pilipino rin. So mahalaga kung tayo ay magiging historiador o magiging mga mahuhusay na mga gagawa ng mga libro na may kinalaman sa kasaysayan, ang iisipin natin, gagawa tayo ng libro na may kinalaman sa mga kwento at kasaysayan ng Pilipino. Tingnan natin yung perspektibo na ng isang Pilipino ang writer. So mamaya sa mga primary source at secondary source, mababanggit natin ito sa paghimay. Okay? Kasi mahalaga na ang tanong natin sa ating sarili, para kanino ba ang ginagawa ko? Kung ako halimbawa gagawa ako ng libro, para kanino ba ang ginagawa kong libro? Okay? Para kanino ba ang sinusulat ko? Ano yung parang mamaya, ano ang parang pinaka-objective ng pagsulat ko ng libro? Ano ang gusto kong maiparating na mensahe sa mga makakabasa nito? Okay? At ito ay kung sino ba ang mo kapag gagawa ka ng libro. So, banggit ako ng banggit ng mga libro, artikulo, kasi nga mahalaga ito mamaya sa paghimay natin ng mga primary sources at secondary sources. So, mahalaga kung tayo ay magsusulat, number one thing natin na dapat isipin, para kanino ba ang ginagawa ko, para kanino ba ang sinusulat ko, and then sino ba ang magiging audience natin. Okay? Sino ba yung makakabasa ng mga libro na yun? Okay? So, matapos natin malaman ang pagkakaiba, actually sabi nga, ang aking ginagamit ay ang referensya ni Dr. Salazar, kanyang pananaw, bagamat ginagamit na magkaparehas ang salitang history at kasaysayan, according sa kanya, mahalaga na malaman mo kung sino ang sumulat at para saan, ano ang motibo ng kanyang pagsulat. So ito yung ating pangunahing paksa, yung tinatawag na primary sources sa Tagalog ay pangunahing batis. Okay? Ang primary sources, it refers to the documents or other items that provide first-hand eyewitness account of events. Historians, of course, use primary sources as the raw evidence to analyze and interpret the past. Okay? Pag ang pangunahing batis natin ay tumutukoy sa unang kamay sa Tagalog na impormasyon batay sa karanasan at penomena ng tao o mga taong esensyal na pamantay ng pagkilala rito ay ang pagiging orihinal nito. So, ang mga historian, gumagamit yan ng mga primary sources. Ano ba yung mga halimbawa ng primary sources? Okay, yung mga halimbawa ng mga halimbawang ng mga primaryang sanggunian, sulat o mga manuscript, mga larawan, mga nakakwentong nagsasaksi, mga nakakwentong sa teknolohiya, mga video recordings, mga liham o telegraph, okay? Mga talaarawan, diary at journals. So, yan, yung mga halimbawa ng primaryang sanggunian. Kung ako halimbawa, gagawa ako ng libro na may kinalaman sa ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, so kukuha ako ng mga primaryang sources para mas kapanipaniwala ako. Okay? Maaring ako ay magkakalkal sa halimbawa sa mga archives. Okay, pupunta ako sa Laguna kung saan lumaki at isinilang si Dr. Jose Rizal. Hahanap ako ng mga ebidensya tungkol sa kanyang mga naging gawain, tungkol sa kanyang mga naging buhay. So pag ako gumawa ng libro, siguraduhin kong gagamit ako ng mga primaryang sanggunian nang sa ganon, hindi sa gusto kong mabenta ang aking libro, kundi maging kapanipaniwala yung aking libro. Okay? So, pag sinabi natin mga sulat patotoo, halimbawa, meron kayang naitabi. Kasi 'di ba gaya nga ng mga nakita natin, 'di ba? Masyado tayo naniwala sa mga libro ng kasaysayan na ang sumulat ay kanluranin o mga westerners at ito ay nasa perspektibo ng kanilang batay sa kung ano yung kanila nakita, kung saan pinapalabas na tayo ay mababang uri na hindi naman totoo. Okay? So tayo ay kailangan gumawa tayo ng sarili nating mga sulat o mga libro na magbabago ng perspektiba na tayo ay hindi mababang uri.
Kasi ganun nga ang pinalabas ng Westerners. Masyado natin pininiwala na tayo ay mababang uri na hindi naman totoo. So kahanap tayo ng mga ebidensya gamit ang mga primaryang sanggunian. Okay, mga halimbawa ng mga primaryang sanggunian, yung interview. Okay, hindi ko pa naisulat dyan. Mga interview. Okay, yung mga interview, automatic mahalaga siya. Primaryang sanggunian siya. Kapag halimbawa merong halimbawa yung mga speeches ni Duterte, pwede natin siyang gamitin na primaryang sanggunian kasi nagmula mismo sa bibig ng mga taong paksa ng iyong. Okay? So, yan yung mga primaryang sanggunian. Sumunod naman ay ang sekundaryang batis. Okay? Ang sekundaryang batis naman, kita dito ang mga impormasyong nasusulat hinggil sa pangunahing batis o impormasyon. Dahil dito, ang mga datos na ating makukuha ay hindi orihinal. Pero nakabate ito sa impormasyong nakikita sa pangunahing batis. So, ibig sabihin nito, students, kung ako gagawa ako ng libro, maaari akong magamit na sekundaryang batis kapag maaari akong i-quote ng mga susunod na manunulat. Pero ang aking libro ay gagamitin bilang sekundaryang batis kapag ito ay may kinalaman sa paksa ng aking libro. So yun ang ibig sabihin ng mga sekundaryang batis. So, ano yung mga halimbawa ng mga sekundaryang batis? Mga hinuwa sa talang buhay, marami niyang mga historia na gumagawa ng mga talang buhay ng mga bayani, pwede yon. Okay, makakuha sa web pages o internet. Actually, sa internet, meron na rin mga archives. Mga aklat sa paaralan, mga kritisismo, komentaryo, mga editorial, pwede natin magamit kapag kami kinalaman sa paksa na iyong nais gawin. Okay? Encyclopedia, mga inilimbag tungkol sa kasaysayan, mga artikulo, mga magazine at mga diaryo. Yan yung mga halimbawa ng mga sekundaryang batis. So, matapos ninyong malaman kung ano ang primaryang sanggunian mula sa sekundaryang sanggunian, ating suriin. Mahalaga ba na suriin ang mga ang mga batis? Batis, ito ay mga sanggunian o sources. Okay? Ayon sa libro ni Doc Jose Victor Torres sa kanyang Batis, Sources in Philippine History, mahalaga na tingnan ang lahat ng mga batis sa 5 bagay na yan. So, college student kayo, so marami tayong mga babasahin na may kinalaman sa Philippine history. Isa yun sa mga requirements, mapapabasahin ko kayo ng mga reading sa Philippine history. So mahalaga na itong 5-point agenda na ito ay masuri ninyo. Number 1, binanggit ko kanina, historical context of the sources. Okay? Ito man ay primarya o sekundarya, mahalaga na malaman ninyo kung ano yung mga kontekstong ginamit mula sa kasaysayan ng Pilipinas. So doon pa lang parang, tingnan nyo, tama ba? Parang ganon. Yung mga facts and figures na inilagay sa librong yon, artikulo man, okay. Pangalawa, author's background. Suriin nyo, okay. Dito papasok yung mga tinatawag na biases. Hindi mawawala yan, okay. Author's background. Halimbawa, itong librong ito, Batis, Sources in Philippine History, may karapatan ba si Doc Jose Victor Torres na gumawa ng libro tungkol sa Batis o tungkol sa kasaysayan? Okay? Of course, yes, meron siya. Siya ay professor ng De La Salle University. Okay? Nag-graduate siya sa Departamento ng Kasaysayan sa Universidad ng Santo Tomas. So kahit na paano, credible yung author na matatawag. So mahalaga yon, yung credibility ng author. Pangalawa, titingnan mo ang author's background. Ano yung intent? Ano ang intensyon ng isang manunulat kung bakit siya sumulat ng isang libro? Okay? Ito napapanahon ito. Meron sa atin na mga babasahin tungkol kay Ferdinand Marcos, kung siya ba ay naging mabuti, kung siya ba ay naging magaling, kung siya ba ay naging corrupt, kung siya ba ay naging diktador. Napakaraming mga pagtatalo, napakaraming mga batis, o ito man ay primarya o sekundaryang batis na nagsasabi at nagdi-depend both sides. Pero mahalaga din na malaman ninyo sino ba ang author o sino ba ang sumulat ng mga sulatin o mga artikulo na may kinalaman kay Marcos. Okay?
So titingnan natin, dito papasok yung mga biases at mahalaga yon, okay? Ito nga yung tinatawag na parang yung tatlong pagtingin. May tinatawag kasing tripartite view, may tinatawag na bipartite view. Ibig sabihin nito, parang pwedeng two sides, pwedeng three sides, pwedeng halimbawa yung isang writer o manunulat, sumulat ng libro para mag-agree sa isang author, pwede rin namang isang author, mag-disagree sa isang author. Parang ang labanan dito ay yung number 3, yung authenticity on the subject. Okay? Parang ang sabihin nito, parang ano yung mga ebidensya na nagpapatunay na halimbawa si Marcos ay isang magaling at mahusay na leader. Okay? Ano naman ang mga patunay na nagsasabing si Marcos ay isang korap o diktador? Yung mga ganon. So kailangan mahalaga na malaman mo o masuri mo yung batis mo, yung mga pinagmula ng mga impormasyon mo. Pang-apat, kagaya ng binanggit ko kanina, saysay na ito ay salaysay na may saysay, okay? Pag sinabi natin salaysay, ito ay kwento na may kwenta para sa mga, parang sinabi ko kanina, parang writer ay Pilipino, isinulat para sa Pilipino, at ang audience ay Pilipino. Ano ang magiging relevance nito? Ano ang magiging kahalagahan nito? Ano ang magiging katuturan? Ano ang magiging kabuluhan ng sinulat mong libro? Kasi mahirap naman na susulat ka ng libro o susulat ka ng artikulo na wala naman palang katuturan. Okay, ano yung point na gagawa ka pa ng isang bagay kung wala naman palang katuturan or kabuluhan? Nakukuha? And then bilang isang nagbabasa, i-analyze mo yung nilalaman nito. Okay? So nagbibigay pa lang ako ng halimbawa, mamaya kayo naman ay bibigyan ko ng mga dapat gawin at suriin. Mahalaga na mapanuri ka. Halimbawa, ikaw ay nasa aking asignatura. Okay? Magbibigay ako ng example pagsusuri. Ang isa bang seminar, okay, ay dumalo ng isang seminar na ang tagapagsalita ay si Alvin Campomanes, si Professor Alvin Campomanes. Kung kilala niyo si Alvin Campomanes, siya lang naman yung program head ng University of the Philippines, Manila. Ang aking seminar na inattendan ay serye ng mga lektura ng bagong kasaysayan noong Agosto 22, 2020. Okay? So ang kanyang topic, okay, ay komunista ba si Ninoy? Kasi ito ay may kinalaman sa pagdiriwang ng araw ni Ninoy. So ako bilang isang, diba, pag tayo ay nagbabasa ng libro ng may kinalaman sa kasaysayan, same thing, kapag ikaw ay participant ka sa isang seminar, kailangan maging mapanuri ka. Okay? Nagbigay si Professor Alvin Campomanes ng mga gabay na tanong. Komunista ba si Ninoy? Yun nga yung pinakapangunahing paksa. May sapat bang batayang historical? Ito yung sinasabi kong historical context, ang pagtingin na ito kay Ninoy. Ano ba ang ideolohiya ni Ninoy? Ano ang kaugnayan ni Ninoy sa kilisang komunista? At ano ang katuturan ng tanong na ito sa kasaysayang pambansa? Babalikan natin sinabi ni Torres na mahalaga. One, ano ba ang historical context? Ito man ay primarya, sekundaryang batis. Authenticity on the subject, relevance to others, at analysis. So balikan natin. So masasagot ni Professor Alvin Campomanes yung nagbibigay siya ng mga batayang historical ng patingin kay Ninoy. Okay? At ano ang ideolohiya ni Ninoy? And then ano yung katuturan? Okay? Ng tanong na ito sa kasaysayang pambansa. Kasi pinagtatalunan ito, lalong-lalo na ngayong usong-uso yung mga fake news, yung mga revisionism na nagaganap sa kasalukuyan dahil laganap ang social media. Okay? So, sa kanyang seminar, ginamit niya ay mga parehang sources gaya ng mga larawan, mga artikulo, mga dyaryo. So, in a way, naging kapala ito. Okay? Talagang kung i-check ninyo, gumamit siya ng mga periodista na naglalaman, mga larawan na nagkapakita
And then mga bagay na magtutungtong at uugat sa pangunahing paksa ng seminar kung si Ninoy ba ay komunista. So mahalaga na himayin natin bago tayo bago tayo mapaniwala sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kasaysayan. So yun ang pinaka-pangunahing nais kong iparating sa inyo. Mahalaga na suriin ang mga batis, ito man ay primarya o sekundarya. Pangalawa, maging mapanuri. Hindi porkit meron silang pinakitang larawan, hindi porkit merong libro, ay agad nating papaniwalaan. Okay? Mahalaga na hindi lang tayo nakatuon sa isa lang sanggunian o source. Mahalaga na marami nang matimbang natin kasi hindi natin naiaalis sa mga writer, sa mga historian, yung mga biases na magaganap. Okay? So, ipagpapatuloy natin ito at nais ko kayo ay maghanda ng magbibigay ako ng mga babasahin na may kinalaman at susuriin ninyo yung mga libro na yon. Okay, as we go along sa ating discussion. Magiging interesting ang ating asignatura sa readings in Philippine history. Okay? With that, magkita-kita ulit tayo. Bye and see you tomorrow.